Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga, Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ngayon, unang araw ng Pebrero 2024. Ako si Conrad Banal. Kasama natin Joel Laksamana at si Attorney Larry Kidlat. Gadon! Kaibigan ng lahat. Ayun! Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-subaybay ng Karambola. Yan, maya-maya nandiyan na si paring Jonat. Mapapanood, mapapakinggan kami sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang aming app pang iOS, pang Android dyan. Live din tayo sa Facebook at YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Yan, engage. Text line Yes. 0999-376-6768. Tayo po ay mapapanood din sa Digital Free TV Aliw 23, sa Signal Channel 24, sa TV Plus Channel 27, sa GMA For the Box Channel 25. Available din po kami sa digital TV devices, TV receivers. I-scan nyo lamang po ang inyong mga device upang mapanood ang Aliw 23 Karambola. Plural pala, no? Devices. Kung marami. Oo. Marami silang kwarto. Oo. Meron ba wala tayong babatiin ngayon? Meron ba tayong babatiin ngayon? Wala. Wala naman nagpapalala Walang pansit. gustong magpabati ng birthday. Pero, kukuha ko ng ticket, pare, sa Luneta. Saan? Bakit? Nagda-drug test yata doon eh. Doon ba daw gagawin? doon Doon ba dadausin yung Well, it has deteriorated. Talagang parang ang sitwasyon natin. Ang daming Ay, nako. problema ng Pilipinas. Gutter pero talk. Oo nga hindi eh. tayo nakatutok. Lintik Ano? na ano. Gutter talk. Ito, Anyway. Ito naman, alam mo, may ang napuna ko rin kasi, meron din naman kasi mga media nanggagatong eh. Gaya nito, itong headline ng Inquirer, no? Ex-cop links, pulong, Sara to drug war. Alam mo, hindi headline yan eh. Hindi naman yan ang dapat hindi-headline Pwede yan. mong balita. Saka sige. bakit X? Lagay mo sa police reporter. Well, hindi, ganun nga eh. Well, mainit yung usapin na yan eh. Okay? Pero ang kumbaga pinag-uusapan sa mga coffee shop, yung deklarasyon ni former President Rodrigo R. Duterte. Yung R-ROA yun. Meron daw siyang plano. Independence movement para sa Mindanao. Okay? Hindi to armed rebellion. Hindi daw rebellion. Hindi raw sedition. It's a political move. Ang pinuno raw po, Oy, good morning! Good morning, Boss Jonat. Alam mo, naalala ko kasi noon, meron ng Independent Mindanao noon, si Canoy. Oo, si Ruben In Canoy. the 70s. At walang nangyari. Apparently, parang ang gusto ni Duterte, pupunta raw sa UN, merong People's Initiative, referendum, and then, ganon. Bakit kailangan? Bakit ngayon nagkakaroon ng mga ganyan na Oo nga. What is the point? Ayun na nga eh. Siguro, ang example na ginamit niya ay Singapore. Pero ibang story. Ibang storya yun. Ang Singapore po, malayo federation sila. Malayo. Ang Malaysia, federation. Federation. So, meron silang independent state bale, ang Singapore. Humiwalay lang sila sa federation. Oo, sa Malaysia. Ang Pilipinas po, it's not a federal republic. I mean, We don't have independent states. wala. Oo. Yung Mindanao nga, it's not even anything. It's not a political unit. Unit, yes. Ang mga political unit po dyan, yung mga region and And the provinces. And the municipalities. Parang yung, region, naalala nyo yung Scotland. Yes. Nagbotohan sila. Yun, meron sila talagang beforehand, independent state yang Scotland. At nagsama-sama sila, nag-United Kingdom. Yung Mindanao po, walang ganun. Walang gano'n. Walang ganun. So, pag-aaralan daw nila, well, yung kay Canoy, it died a natural death.
Okay, wala interesado. It sounded, even at that time, I remember, we were writing about it, it sounded like a dream. Masyadong imposible. Ngayon, maganda yung sinabi ni Jonat, yun ang ating tatalakayin ngayon. What is behind this? Yan. Oo. Ang sabi ni Duterte, let me start the ball rolling. Yes. Oh. Dahil daw, itigil lang yang cha-cha-cha-cha na yan. Lahat ito mawawala. Parang Aba. sinasabi niya, ang dahilan ng lahat ng pagwawala niya, let's Ay, yung call it cha-cha. that. Let's call it that. The former president is throwing a tantrum. Oh, yes, he is really Throwing a tantrum. A tantrum. There's no other way There's to no other way to describe it. Saan Yeah. talaga? In my view, to my mind, there's not. So, why is he doing that? Ang sabi niya, cha-cha. Oo. Okay. Yan ba? But- now, Nung panahon nga niya, nag-constitute pa siya ng Constitutional Commission eh. And one of his campaign promises Was federalism. was federalism and the revision of the Constitution Constitution. towards federalism. Yes. Kung tutuusin mo, mas malaking overhauling Ang gagawin. ang gagawin. Yung Under- kanyang idea noon. Eh ngayon, ang sinisimplify nga lang nila sa economic provisions. Pero basically more of, no, if you are calling it a political tantrum, more of a statement against this ongoing people's initiative. Oo. More than anything else. Aba, alam mo kung talaga ang maayos ang proseso ng People's Initiative, they cannot stop it. Because that's People's Initiative. Eh. Well, That's yung, part of democracy. Eh. And it's babalik part of ako the yung statement mo. Constitution. Oo. Dati, gusto niya Oo. ng Charter Amendment. Yes. Oo. Oh. Ngayon, ayaw Ayaw niya, na niya. ang nangyayari. Yes. Oh, Ayaw na. Kasi, i-relate ko to doon sa Martin versus Sara. Ayun talaga ang Nandun pa punot din. dulo niyan. Nandun pa din yung It goes, element. it goes Yeah. back to that. And of Yeah. course, it goes, Yun ang punot dulo niyan. it goes back to, it goes back to the perception that the administration is going back on its word as far as ICC is concerned. Oo. Parang may perception. Malayo, na malayo. Kasi, if you remember, oo. di ba, isipin mo si Senator Bato, nagkaroon pa ng statement na yung ganun. statement Yan. na, Maganda yan ang sabi ni Jonathan. matindi yun ang sinasabi niya. Merong element siguro dito kasi ang alam natin yung ICC, hindi lamang ICC ang gumagalaw Yes. dyan. May mga Foreign powers. foreign, Yes. third party na lang. Third party. Na Na gumagalaw involved dyan. Okay? Ang bali-balita, Yes. and malamang nakarating na rin to sa kampo ng mga Duterte, ang US, handa na siyang isalang. Ganon eh. Ganon. Bali-balita po yan, ha? Walang confirmation yan. At ang mga move naman ng US na mga ganyan, na underground, hindi naman talaga... Hindi naman talaga nilalabas yan. Amen. Yan po ang bali-bali. Hindi, pero mga Brad, di ba, in the past couple of weeks, pag nag-uusap tayo, lagi nyo minimaintain na wala naman jurisdiction ng ICC rito eh. Nothing the US can do also. Can really ipitin na si former President Yung Duterte. nga yung nakakalungkot na gagamitin ito na issue or it's a fear fear about fear. Oo. Sinabi na ni Presidente BBM, in no way, shape, Yeah. or form Oo. will we cooperate with the ICC. He has been repeating that. He's been repeating na maliwanag. Pero yung mga bata niya, mukhang kumikilos eh. Hindi. Well, Hindi, in which- Yun ang ang hindi, perception. yan ang mahirap. Yan ang Hindi. perception. In Ayan. which case, ang akin na I disagree, yung perception, hindi yung ICC. I think really that all roads leading to 2028 seem to be may mga ilang balakid na inilalagay na. From the access to the... That's also a perception. That That is basically a perception. To the That's intelligence funds, No, that's package of... that's basically walang a clear perception. proof dyan. There is no clear proof. Siyempre wala. It's a perception. Perception. Oh, it is a Sinasabi natin. perception. Hindi, ang pinakadulo niyan ay nakakainis yung pangyayari sapagkat yung kailangan na pagbabago Ng hindi konstitusyon. natin magawa dahil nandyan sa hidwaan na yan Ayan, ang pinagmulan ay yung confidential funds. Oo.
Okay. And I Ang agree, advice Kaya po yun raw. naman talaga pinagpipisahan yan eh. Now is the best time, in fact, to Hindi, change the bakit nga tinanggal yung Constitution. confidential funds? Assuming na ganun. Pero ang Kasi Congress... tinitira si Duterte, si Sara, Oo. ni Martin. Yun Eh, ang kaya perception expected nila. kumante Kasi yung Duterte group. ganito kasi yan eh. Ang Kongreso, pabago-bago yan. Pabago-bago tayo ng mga representatives. Eh kung merong nataon dyan na ang idea nila ay yung budget ay higpitan, na kung saan lang talaga dapat mapunta, eh yun lang ang dapat na pagtalagahan ng budget. Eh kagaya niyan. Good point. Kung ang confidential funds para daw doon sa anti-insurgency, anti-terrorism, gano'n. Hindi. Dapat ay yung PNP at saka yung military lang at yung NICA ang merong ganon. Okay, Pero kung hindi magtatastas tayo sa budget, ang sinasabi At ng saka isa pa. iba, ng critics, dapat lahat. Hindi lang si Sara. pati nga yung DA tinanggalan Pati yung DAR Para hindi halataga. Walong Hindi agencies. naman sobrang naman. Walong agencies ang tinanggalan. Pati DOH. Ano Oh. Eh bakit yung House hindi tinanggalan? Siyempre yung House. Yung House at saka Senate hindi tinanggalan. Tinanggalan. Bakit nga hindi tinanggalan Well, yung House at Senate? because they have their own ways. Their own way. They have their own ways. Well, anyway, ang sabi po ni Sa Ways the and ways. Means Committee, ha? Let me count the ang ways. sabi ni dating Presidente Duterte, ang advice niya raw kay President Marcos, i-drop lang ang any move to amend the charter and happy days are here again. Alam mo, ako, Yun ang deklarasyon. alam mo, mabigat ako, yan. Yun ang ito deklarasyon mga kababayan, mga kaibigan. Ako ay mahal ko si Presidente Duterte. Dahil marami rin naman siya nagawa nung panahon niya. Pero hindi ako sang-ayon. Meron ba siya nagawa? Hindi ako sang-ayon. Just sa sinasabi niya. Sabi ano niya, naman ilang nangyari? presidente na nagdaan, walang nangyari. Ibig sabihin, kasama siya doon. Hindi, yun ang sinabi Yun ang niya. sinabi niya. Wala akong ano dyan. Pero, That's not- Porque ba't walang nangyari? Hindi na natin i-amend. May pangangailangan Ito ang mga pinakamalaking tanong dyan. Hanggang dito na lang tayo? Ibig sabihin, hindi na tayo magbabago? Tama. Kailangan magbago. Medyo mabigat naman yun. Paano yung kinabukasan ng ating bansa, kinabukasan ng ating mga anak, ng mga apo, ng sambayan ng Pilipino? May stuck na dyan dahil hindi sa hidwaan na yan ng Marcos Duterte. Huwag naman. Hindi ba yung Marcos Duterte, sa akin, on the surface, meron pang mas malalim dyan. Okay? Yung Marcos Duterte, yan lang yung nakikita natin. Pero meron, kumagay yung ugat ng isang puno. Yun ang pinaggagalingan ng lahat ng nutrients. Huwag kayong mag-focus lang sa mga sanga at dahon. Yung Marcos Duterte, mukhang sa akin, sound bites. Yan. It's word war. Kaso mo, yun ang nakakaapekto sa perception ng tao. Yun na nga, ang masama. Yun ang mahirap. Pati investors. Oo. O ngayon, halimbawa, Nako. sabi ni President Duterte na ay pag nawala lang yung PI na yan, ganito, ganyan, etc. Paano ngayon? Etong Senate, pumayag na. Let us review the provisions of the Constitution that we are going to amend. Ano ngayon ang Ano nga? In the Pero- first place, katungkulan ng Kongreso ang i-review ang Constitution. Ganito ang At tingin nasa ko. batas din yan, nasa saligang batas din yan, na maaring sila ang mag-initiate. Yes. Oo. Yung charter Doon change sa tatlong na sinasabi niya, modes. Paraan, yes. Oo. wag lang maging parliamentary. Bakit Bakit naman, what is so... Doon yun, doon papunta yun. Yung samantalang- kusang galing si... Ito naman. Noong panahon niya, ni Presidente, kagalang-galang na Presidente Duterte, isa yan sa mga tinutulak natin. Siya rin. Siya rin yun. Siya rin na, federalism and parliamentary. Ano ba naman yan? Pero yung PI nila sa House, Hindi. okay? Oh. Matutuloy yan, Chacha. Maaring yung CONAS or CONCON. Mukhang yung PI nila sa House, Naka-hold. naka-hold. At mukhang tapos na kasi sabi ng COMELEC, hoy kayo, pirma. Yung mga nag-initiate nito, kunin nyo na yung basura nyo rito. Hindi. Kunin nyo na. Retrieve. Mas magaling kayo magtago. Hindi. Kayo na magtago Ito, nito. Pero alam mo, Hindi yata. ito ang maliwanag doon. useless din naman yung... Oy. Ano yun eh? Ito ang maliwanag doon. Oy kayo, Ano? unyate
Alex Abisado, saka Atty. Ed Gana, ano? na kayo ang convener nitong pirma na ito, nasa sa inyo na ngayon ang bola. Oo. Okay, yun lang. Because ganito yan, Brad. Pwedeng kaming dalawa ni Larry, bukas. Pwede kami magpapirma. Anong problema nila? People's Initiative nga yan eh. Karapatan ko, it is my political Hindi, right. ganito sabi ni Chairman George Garcia ng COMELEC. For safekeeping daw, mas magaling kayong magtago. Oo. So, itong mga pinadala nyo ritong papeles, kunin nyo na. I-retrieve. At kayo na, First place, kayo na magtago. useless yung mga ano na yon. Bakit? Walang Pinaghirapan niya. identification eh. 1.5 ang sahod na nagpapapirma a day, 1,500. Paano kung Paano useless? merong isang luko-luko na magpunta sa Supreme Court? Hindi verified yung signatures eh. Who will attest to that these Yan are ang authentic? Doon yung problema. NBI. Hindi. Hindi. Ang ginawa 8 million signatures lang yan eh. No. Kaya verify yan eh. Ang ginawa yata nila, sabi nga ni Senador Amy, 43 na lang yung mga districts na hindi pa nakakapag-submit. Pero ang ginawa yata, I don't know, Oo. ang ginawa yata nila, ang nag-o-authenticate, paring Larry, Joel at paring Conrad, yung COMELEC election officer of the town. Oo, Ayun. pero nasa rules ba yon? Meron bang guidelines na nilabas? Ang Meron COMELEC, bang IRR na nilabas ang COMELEC na ang dapat mag-authenticate niya na yung election officer? Alalahanin natin. Wala pa. Napabago-bago rin ang mga election officer. Yung Paano election yan? officer nung nakaraang eleksyon na 2016, 2019, not necessarily the election officer that will come in. So, ano ba? Chacha o walang chacha? Hindi, ganito yan. Maganda na talaga dyan, kon-kon. Kon-kon. Paano wala nang Basta, issue? ito yan. Kaya nga, ngayon, in the meantime na ito, magulong-magulo, etc. and everything, nagkakaroon ng hidwaan tungkol dyan sa at lahat. Anyway, itong Senate, na palaging sinasabi ng mga tao at saka members of the House, Na ayaw kayo nila. balakid, etc. Ngayon na sila ay parang gumaan ang kanilang pagtingin tungkol dito. Kumana. At sinabi nila, Lumambot sige, ang puso." Lumambot ang puso. At ang sinabi nila, sige, pag-usapan na natin to. Joint Resolution number 6. Ang gagawin na natin ngayon, pag-aralan natin yung mga amendments. Na gagawin natin. Economic ang kanilang Now we're moving forward. Now we're moving forward. Ngayon, Gagawin na raw po yan. May subcommittee na ng Constitutional Amendments and Revision of Codes. under Senator Angara, Sani. Next week daw po magsisimula na sila. Ngayon, Now we're moving. yes. Ngayon, Okay, now we're moving. At ang sinabi ng House doon, paring Conrad, paring Larry at paring Joel, okay, tignan natin kung anong gagawin ng Senate. Di maganda. Moving forward yan. Ngayon, ang suggestion ko lang ay ganito. Total, tinitignan na rin lang ninyo ang tungkol dyan sa economic provisions. Tingnan na rin yung pati yung politika. Yung iba, alam mo kung bakit? Magkakonek yan eh. Oo. Mayroon relationship yung economic sa political. At ang gusto ninyo tignan, ang pinaka-ayos sa mga kababayan natin, sa publika, there has always been a public outcry. Yun tungkol dun sa term limits. Oo. Yan. Yeah. Oo. That has Dapat always... ban yun. Dapat tanggalin na yung term limits. Kasi, pabayaan mo ang tao Mag-decide. mag-desisyon. Oo. Kasi otherwise, pag dinanggal mo yung term limits, ang mangyayari, nagkakaroon ka ng dynasty. Kasi si tatay, Si term asawa. limits, misis, anak, apo. Ano na mangyayari? Tapos babalik na naman. Babalik doon sa- na naman. Musical chair lang. Bakit? Dapat gawin trip to heaven. Di ba parang Para kunin na ni Lord. Di, gawin mo na lang. Tanggalin mo na yung term limit. Pabayaan mo ang tao Magdesisyon. Dati naman walang term limit. Wala naman term limit natin. Nilagay lang yun eh. Oo. Pero meron term limit sa presidente. Yes. Yun lang. Yun. Sa senador, wala. Noon, Dapat lagyan na rin yung sa senador yan na nga. Kaya pa, ng term limit. Alam Up mo- to two terms lang. Alam mo Kasi ba- alam mo nangyayari. Yan, oo. Pabalik-balik na rin sila eh. Oo. You have to consider Yun na nga, also. pabalik-balik. Bakit may limit pa? Ito, hindi. You have to consider na one of the reasons why it took us so long to touch this issue of constitutional reform is because of the Senate. palaging siya, ayaw nila. Oo. Ayaw nila palagi. Dapat nga, yung constitution natin,
unicameral was written for a unicameral. Parliamentary talaga dapat. Naging bicameral tayo dahil by last one vote. minute. By one vote. By one vote yan. Last minute yan. So, hindi na nabago yung mga provisions for a unicameral system. Ayan. By the way, yung term limits, di ba, ang konsepto nun para bigyan ng pagkakataon ng magkaroon ng bagong dugo sa Hindi na nga pamamahala ng nangyayari. ating politika. Hindi nangyayari yun. Because of Hindi the naman term. bagong dugo eh. Precise. Bagong Ang dugo. nangyayari, because of the term limits, puro artista. Oo. Tapos saka nagda-dynasty na. Tsaka Ayan, atleta. papasok okay. na si Billy Rebillam eh. Patay na tayo. Artista, atleta. Contest sa ano? Meron tayong game show sa Senado. Oo, yun na. Cobra ka Ang dami na naman. nga action star Si eh. Willie, may ano na yan, malasakit sa mamamayan, sa mga taong Eh, yung, ba? alam siya mo, lang ba isang- meron nun? Ang isang solusyon dyan sa Senate, dagdagan na lang yung Senate. Kasi yung sa 24, Well, mananalo lang talaga dyan, artista, boxer. In the 1930s, 24 na yan. Oo. Mag-iisang 1930s taon na 24 pa rin ngayon. Ano ba kayo? Pa! 110. At ito pa ang hirap. 110 Kaya million mabagal na din tayo. ang proseso dyan. 24 lang sila. Ilang committees lahat yan? Ang isang senador, Ikaw naman. 8 committee. Kailangan maraming nangyayari? committee. Kailangan committed. Kumita. Kailangan maraming committee talaga to. Ako, pare, At saka, Kasi nangyayari talaga, ganun mabagal ang pag-usad ng ating mga proseso. Kasi nga, kung 24 lang kayo, ilang committees yan? Meron sa health, defense, Dumadami etc., etc. pangangailangan ng Senado at iilan lang ang Senado. dumadami pangangailangan ng bayan. Biro mo ka, 6 o 8 committee ang miyembro ka. Kailangan, Saan ka lulugar? kailangan bumalik na yung concept na regional dapat ang i-elect na senador. Halimbawa, yung senador sa Amerika, state by state. State by state. Meron kayong representative. Oo. Hindi naman pwede na natin sabihin probinsya by probinsya. Hindi. Baka pwede region, 2. Region, oo. Depende sa Region, tatlo talag- kung NCR ka o 4 o 5, whatever. At the same ang At the same time, tanggalin mo na yung term limits kasi it only leads to dynasty. Oo, Number sabagay. 1. And number 2, yung term limit na yan, hindi naman nasusunod. Kaya ang nangyayari, Iikot lang. Ikot. lang. May Tatakbo si Mrs. Tatakbong yung congressman, kapatid, nakatatlong yung term. yeah. Mag-go-governor. Tapos babalik na naman congressman. O kaya yung anak, governor, gaging Di ba? Hindi maganda. Wala, ganun na lang talaga. Kaya, anyway, pinag-aaralan na daw ng Senate, sila nauuna, under Senator Angara, yung economic provisions. Tignan na rin po ninyo yung mga political provisions dyan na makakahadlang kasi maski na maganda yung ating economic provisions, kung yung mga political provisions ay gulo, Wala nang pinakamagandang gawin. So we dyan. cannot limit to Gawing parliamentary. We cannot limit it to economic provisions. talaga. Ako para sa akin, Yes. dapat You take a pati yung look at it. political. At the very least, as far as I'm concerned, yung term limits at the very least. Kasi Parliamentary. pati yung Switch to parliamentary. Parliamentary kasi, Pwede yan. oo, para Ang laking ginhawa. Parang lubusang ma-discuss yan. The way, the vehicle to do it is con-con. Constitutional consent. You have all the bright minds. Sige, go. Ilagay natin dyan, the political, the business mind, the economic mind, Yes. ilagay nyo dyan. Huwag naman po yung mga police reporter. Yung mga Para na rin, parang reporter. Hindi, na rin. para na rin ma-shield yan from Sa the attacks. day-to-day political Hindi, tsaka para ma-shield din sa political attack na, di naman yan ganito. Hindi naman yan ang talagang kagustuhan ng taong bayan yan ang mahirap. Tapos, televised po ang proceeding. Kasi, Para pwedeng bantayan. tingnan mo yung 1987 Constitution. Sinasabi nila na, ni-ratify naman yan Pero at that time, nabulag yung mga tao. Nung ni-ratify. Bulag. Hindi, wala naman siya. Hindi, naintindihan ba nila yung nira-ratify? Kasi nga, kori-kori. Yellow fever at that time And not only that, the Constitution was written by only 50 individuals appointed lang ni Cory. Walang Handpick? handpick. Walang tunay na demokrasya. Hindi na elect. It did not emanate from the intents and spirit of democracy. Now is the from perfect what- time to change Kaya, the constitution. precisely. pare, oh. Pag daw region by region na ang senador,
wala na congressman. Meron din. Hindi po, by Kasi district. Kasi, by oo. district. Para magkaroon din ng upper and lower, meron pa ring Pero discussion. May sa check akin, and balance pa rin. mas gusto ko talaga unicameral. Kesa sa merong Oo, ganyan gulo nung may Senate. dalawa. Kasi sa bagay. Yung system na kasi na yan, kinuha natin yan sa Amerika. Amerika. And the Palagaya system tayo is the sa US. Amerika. Ano po yan? Kaya nilang It's a sustentuhan yun. system Ibalik natin dun sa 1975 Constitution, no, unicameral lang. for a country of plenty. Oo. Mayaman, Kaya nila ma-sustain yan. Okay lang sa kanila yan ganyan. Araw-araw magbakbakan sila dyan. Pero sa isang bayan na nagmamadali, kamukha ng Pilipinas, dahil Hindi bagay. mahigit sa kalahati Oo. ang ating nagugutom. 70% daw, takot sila, baka may kakainin pa sila o hindi. May problema tayo. Oo. Tapatan. Kailangan nagmamadali tayong ma-solve yung problema na yan. Kung ganyan tayo, bakbakan ng bakbakan yung ating mga... Kon. Wala po. Walang mangyayari. Kayang-kaya nila. Ay, yun lang yung Ito nga, bagong balita. Oo. Hindi natin natamaan yung ating target ng economic growth. Oo. Last year, masamang balita yan. Although sinasabi nila, pinakamabilis na tayo dito sa lugar natin, but still we're capable of growing much more than that. Okay? Ano ba tayo last year? 5.6 lang yata. 5.6. Hindi inaabot yung ating target. Break po muna tayo. 8:31 ng umaga, Karambola sa Aliw 23. 7.6. DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola, sa Aliw 23 at DWIZ 882. Kasama natin, paring Jonathan De La Cruz. Dito, Joel Laksamana. Doon, Attorney Larry Kidlat. Gadon. Ano yun? Secretary. Kaibigan ng lahat. Kaibigan ng lahat. Oo. Hindi nagkakala. Secretary Gadon. Karapat dapat. Oo. Ayan. Ako po si Conrad Banal, nakalimutan ko na naman. May nagtatanong dito, ano daw ba mapapala nila sa tsa na yan? Mawawala, bababa daw ba ang kuryente? Bababa raw ba ang tubig? Magmumura daw ba ang mga bilihin? May makakain na raw ba sila? Yan po ang number one dyan. Sa pag-angat na ekonomiya, kasama na lahat yan. Dapat umangat ang ekonomiya. Pero bukod doon kasi, sa growth, ang sabi po ng NEDA, yung trickle down daw, it takes time. Talaga naman. Okay, it takes time. Makakapaghintay pa ba yung mga ibang Kaya nga ito, kababayan natin? It itong takes gagawin time. ng pag-aayos ng Constitution, it's part of an entire package para buhos. Hindi yung trickle down. Kasi kung trickle down, baka kung saan pa umabot yun eh. Yan ba constitutional amendment, ma-address niyan yung regulatory capture, rent seeking, maayos yan. rent seeking. Kasi pwedeng gawin dyan sa Constitution ay ibalik sa Estado ang pag-aari at pamamahala utilities. ng public utilities. Bibilin ulit. Oo. Hindi rin naman gagawin na aapihin natin yung mga oligarko. Kundi magkakaroon ng period ng transition period na halimbawa 5 taon na bayaran sila unti-unti. Which is the trend worldwide. Oo. Yan po ngayon, binabalik na sa mga municipal waters. Halimbawa, yung utility. Oo, yung utilities. Yan, Yan, isa yan. yan ang pinaka Ako, that will send a chilling effect. Yan! Yan. Yeah. Pare, to the private sector, to the business community, to Isa yan. investors, Ayun, foreign yun ang investors. una. Sinasabi natin tungkol sa... Kaya lang naman nangyari yung privatization yan. Ang punot, ang pinag-umpisahan yan ay yung yellow fever. Ganun ba? Yellow fever? Kaya Yellow nga, fever lang yan. From the very start, ang sinasabi natin, the state must have control over Yes. the commanding heights of the economy. Oo. And one of the public utilities, commanding heights yan. Oo. Very basic. Ang isa pa, very basic, na dapat ang government na maayos ang regulation niyan, land use. Land use! Isa pa yan. Pare, napakatindi niyan land use na yan. Ngayon, kung gagawin mo yan under the Look, present nung panahon ng privatization, naisip ni dating Pangulong FVR, ni Fidel V. Ramos,
due to the emergency nature, the urgency Yan. to correct certain industry, kaya pinapasok ang private. Yun ang sinasabi sa media. Yan ang sinabi. Yung ba sinabi? But the Ayun actual naman. reason, Yun naman lahat ng sinasabi ng meron media, mga pare. naghahangad. Naglalaway. Naglalaway. Makaptan. Pati nga yung Epire. Mm. May naglalaway. Bakit ba nasira ng nasira ang ating power sector? Yes. Nagbigay ng subsidy na nagkanda baon-baon sa utang ang napukor dahil sa subsidy. Okay? Yun ang dahilan noon. Hindi market price. So, gusto natin nag-swing tayo to the exact extreme na market-driven, market price. Globalization. Sinamantala naman ng mga oligarchs. Yun ang... Yan. So, paano address Naging ang bagay? market price, pero nandun daw yung mga control, ERC, nag-regulatory capture. Yan ang problema. Ang pinaka-basic na lang ginawa nila dyan, pinalitan nila under yung Public Utilities Act dati, ang rate of return mo lang 12%. RORB. RORB. Pinalitan nila yan. Hindi, tsaka ang daming daya para ma-compute yung iyong asset base. Well, Very basic yun ang ginawa nila. Asset base. Yung asset. Kasi, kaya nga nagkatalo ang Commission on Audit at saka yung mga concessionaires. Kasi sinasabi ng Commission on Audit, yung tinake over nyo na asset, parang Hindi yung nyo ginawa, yan. Parang ginawa nyo ng sunk cost yan. Sa inyo na rin Sa yan. inyo na rin yan. these are legitimate business costs. Yan ang sinasabi nila. Pero, diba? For example, yung utilities, inayos nila yung Balara at saka Lamesa Dam. O, hindi sinama nila sa cost yan. Hindi, dapat kasama. Yung gastos lang nila. Ipaliwanag yung pa buong siguro natin, Boss John at Boss Conrad at Boss Joel, yung ano talagang ibig sabihin ng sunk cost, yung pinaka widely understood na depreciated. Ang ibig sabihin po ng sunk cost, wala nang pag-asang bawiin. Oo. Halimbawa, gusto mo magtayo ng pabrika dito sa Pasig. So, ginawa mo, nagtayo ka na, nandyan na yung mga bakal and everything. kompleto na. Nandyan. Kompleto ng kapital. Naibuhos na yung kapital. Yun. Napag-alaman nyo, mas maganda pala doon sa Pampanga dahil mas malapit sa source ng raw material, malapit sa market and everything. Mali yung desisyon na magtayo sa Pasig. Pumunta ka ngayon ng Pampanga. Etong ginastos mo sa Pasig, yan po ang tinatawag na sunk cost. Oo, kasi Wala ka ng wala pag-asang na. bawiin yan. Oo, yun. Hindi pwedeng sunk cost yung kumikita. Oo. May cash flow, sunk cost. At saka hindi pwedeng gamitin, Inuulol tayo, di ba? at saka hindi pwedeng mong gamitin sunk cost yung hindi At saka, Hindi yun. Hindi Hindi yun sunk cost. Yan. Yan po yung mga nangyayari ang pinakamatinding argument doon, kumikita paano Kumikita pa nung sunk cost. May cash flow yan di ba? Naglololoko tayo. Okay. Hindi, kasi Yan Kaya mga dapat yan po, ibalik na yan sa estado Kasi yung mga nag-privatize, you have to understand, gentlemen, ang tingin din nila is that yung kumikita nga, but mas kikita pa yan. Yun! Na maximize ang kita. Pag mas kikita taas, pa, para sa paanong mas kikita? Ano ibig sabihin? No? I-modernize. Kanino nila kukunin yung mas malaking kita? Kanino nila kukunin yan? consumers. Sa consumers. Ito po ang findings ng World Bank sa privatization Yan ang natin. globalization. Yan, maganda yan. Ito, tumaas ang kanilang Kita. profit. Ang kita. Ang kita nila, tumaas ang kanilang kita, tumaas ang kita ng mga utilities na yan. Pero napunta ba sa service? Sabi ng World Hindi. Bank, hindi. So saan napunta yung kita? Sa bulsa. Huwag na naman kayo. Nag-increase Yan ang naman kagagawa ng corporate. putang inang EDSA. Hey! Yan, mga World Bank putang po. ina. Hey! Yan ang kagagawa. Bakit nagkaganyan yan? Yan. Mariremedyohan ba yan? Pag magchat-chat tayo. Yung pala trabaho ng staff. Magkakaroon Mariremedyohan yan. Mariremedyohan yan. Halimbawa, yung land use. Yan. Napakahalaga po niyan sa ating Dapat, agriculture. yan Okay, nasa na-shield yan constitution ba yan land use na yan? Ilagay mo na. Kaya yung sinasabi mo, paring Conrad, pag ikaw, foreigner,
gusto mong bumili ng lupa, pwedeng 100%. Oo, pero tanim ka? Oo, okay. Gagawin mo. Oo. Pero pag ayaw mo na yan, sa uli mo. Sa gobyerno, at the price you acquired. Huwag mong isasauli ito sa real estate developer. Hindi ko sinusuli yun, ikaw naman. Gino-joint venture lang yan eh. Joint venture. Joint venture. Gino-JV. Gino-JV lang yan. Para bakas tayo. Ipaliwanag rin natin kung bakit na ang isang negosyante mas gugustuhin na pag-aari niya yung lupa o yung real estate. Bakit? Kasi kung taon-taon ka nag-i-increase ng rent, Ayun, no? at hindi ka sigurado, Unpredictable. unpredictable, siyempre. Biro mag-i-invest ka na daan-daang milyon. Tapos Pwede ka hindi pang patalsikin. Kaso kayo. Yun. Hindi mo pa nababawi yung pinuhunan mo, baka paalisin ka. Yung po sinasabi, Yun yung ang- ongoing concern. Yan po ang number one yan sa mga negosyante. Kailangan tuloy-tuloy yung iyong operasyon. Lahat ng paraan para maging ongoing concern, yung iyong business, gusto mo mangyari. May mga balakid. Except, kung Yeah. may mga balakid, lalong-lalo na sa mga ganyan, mga leases at lahat, kung hindi ka nakamerkanang, Masikip. Problema yan. Problema. Pero ito po, magandang punto. Ang sinabi ng envoy ng European Union to the Philippines, Luc Veron. Ano to? Frances ba to? Frances. Meron naman daw pwedeng gawin. Okay, Constitution. Gusto natin? Sige, address the big issues. Yes. Pero mga tingi-tingi na pwede nang Sa gawin. batas na lang yan. Oo. Yun na nga. Halimbawa, Kasi pabago-bago ang panahon. yung ease of doing business, Ayan. Yan. Okay yan. number one po yan. Number one yan sa kanila. Hindi na kailangan ng constitutional amendment dyan eh. Oo. Okay. Yung ease of doing business, pag yan nadali natin, kaso yung ating anti-red tape, parang nakakalabing siyam pa lang tayo na LGUs. Meron po kasing listahan niya Oo. ng kung ano mga dapat gawin ng LGUs. Mahigit 1,600 ba ang LGU natin, units. Ang nakakomply daw, 19. Ba't hindi natin muna concentrate doon? Ang ating efforts. Ang concentrator natin, yung ginagawa ng ARTA. Kasi yung mga 19 na yan, nagre-reklamo na yung mga malalaki na sabi nila, matagal na kaming may ease of doing business. Kayo ang dapat na ayusin kasi mismo kayo sa ARTA ang walang ease Ang of magulo doing kayo. business. Magulo kayo. Patay. Patay. Okay. Hindi, kagaya nga. Yung sinasabi nila 19. Oh. Isipin mo wala doon ng Makati at Taguig. Okay. Oo. Sa ease of doing business, pwede ba yun? Makati pumunta at ka sa Taguig? Makati at Taguig, maayos sila eh. Oo. Mabilis. Eh, Dito sa Pasig, wala rin ang Pasig yan. ang maunang-una dyan kasi yung magrehistro ng negosyo. Ayan. O magbayad ng buwis. Yan lang muna asikasuhin nyo, ayos na eh. Oo, yun nga. Sinisimplify na rin naman ngayon ang BIR. Pero ang tagal pare. Oo. Ang tagal. Ano na, bago magkaroon ng result. Effective na rin yung ano. Babuti ngayon, hindi yung mga telco, dati angal ang angal dyan. Ilang pirma daw bago makapagtayo ng tower. Mabuti ngayon, hindi na sila nagtatayo ng tower. So, meron po ba silang iaangal? Marami pa iaangal. Ay, pang-iaangal. Eto pa, corruption. Umangat po tayo sa ranking ng corrupt countries. We're still ranked among the perceived most corrupt country in the world. Yan po ang sinabi ng Transparency International. Pinagkakatiwalaan po itong Transparency International when it comes to this. Yung Corruption Perception Index. Perception niya kung anong tingin ng mga mangangalakal sa atin. Okay? Ano po yan? German, based in Germany. Yan Transparency International. Ang rango natin, 115th. Aray ko. Nag-115 tayo. Layo natin. Kapantay lang natin sa corruption yung Indonesia, Turkey, Sri Lanka, Ecuador, Malawi. So, yan ang perception po, most corrupt
bracket tayo. Yan kailangan pa ba, kaya maano ba yan sa constitutional amendment, mga pare ko? Yan ba saklaw pa ng constitution? Ugali na ho ata natin yan Okay? Kung Or hindi sistema naman, na yan Sistema. I think Sistema. Ano ba? Di yan, yan pagsunod sa policy. yan muna ang atupagin natin. Di ba? Kung ang perception sa atin corrupt ang ating practices, sino nga naman ang pupunta rito? Dati sinasabi nila parang pampalubag loob. Corrupt din naman sa ibang bayan Pero ang difference lang, pag doon, pag nag-corrupt ka, ibibigay sa yung project. Dito, binayaran mo na, hindi ka pa nakakasigurado makukuha mo yung project. Pero, masakit yung mga ganun statement. Sa isang... International, pati sa international. Lalo na sa international, pura. Mabigat yan. 86% ng na-survey ng mga executives, ang sinasabi nila, corruption is a big problem in the Philippines. Because Kasama ba yung regulatory capture sa corruption? it involves you. Yung mga chief Teka executive. muna, Because corruption is a two-way process. Merong corruptor, merong corruptee. Yes. pero teka muna, yung survey kinonduct sa mga business executives and all that. So, this is a perception. Bro. Perception. I mean, wala, Pero merong 19% inamin nila. it is not Kailangan, necessarily the reality of the state of corruption. but here's the thing. Okay. 19% po doon sa na-survey, inamin nila na kailangan nila magbayad, mag-bribe, para magawa lang yung whatever transaction na gusto nila. 19%. Baka naman may Umanin- exaggeration na yan. May Ay, mahirap yung baka apocryphal, ayan. Ito yung baka Ito yung sinabi, Stories, ito yung sinabi ng survey. 19%. Okay? And 80% ang Kasi perception. hanggat hindi na po prosecute, So, wala no, kang no, data. but how you- Pare, you're but a how- stickler for data, di ba? How do you change perception? Yun na Ano nga. ba pwede natin gawin yan? Paano mabago yung perception? Tingin ko kailangan matatag yung makamay na bakal na Mga bawat sample. Ayun. bawat may mangyaring corruption, tanggal, tas-tas. Mga ganun Which means you have to strengthen yung process ng penalties and incentives at the same time. Batas yan. Batas yan. Okay. Ngayon, I don't know. Mahirap din yung mabait ang... I don't know, pare, whether you have to take a look at the mandate given to Ombudsman at saka Sandigan Bayan. Oo. Because these are the anti-corruption bodies At saka, of May course, nakulong na bang malalaki? Tungkol sa corruption? Tungkol sa... Target nila government. Tungkol sa graft? meron na. Kasi ang balita, Di ba na-acquit? hindi, si Janet Na-detain na yung mga yun. Tapos si Janet. Siya ang pinakamalaki. So, Wala para sa akin Na-acquit sa charges sa bribery, pero na yun na nga. clarify. Ang nangyari kasi sa Sandigan at saka sa Ombudsman, medyo nangingiming gumawa. Yes. Kumbaga, deterrent. Hindi naman talaga siya yung naging police type na kailangan mahuli. Parang natatakot na lang ngayon yung mga opisyalis na gumawa dahil baka ka ma-ombudsman. Ay, nagiging gun shy. Oo. Nagiging ganja. Nagiging gun shy. Ayaw na tuloy. Hindi, imagine it. Play safe naman sila lagi. Oo. Gumawa na ng ibang paraan. Para, Sa ibang paraan na lang. Doon hindi mo... halimbawa, sa Hong Kong may mga payoff. Hindi, pero yun na nga, ano yan. Hindi, at saka Sample ang dapat ginawa yan. naman ng Ombudsman, I think it's in the rules. Nag-ano sila, dinalawa nila, mayroong administrative at penalty at saka mayroong criminal na penalty. So, doon sa administrative, nakakatanggal sila, nakaka-workout, suspended for 1 year, etc., etc. And then, pati nga yung forever na banned ka from holding public office, meron din. Ang problema lang, pagdating sa, yan nga, yung sinasabi natin kanina, pagdating sa Sandigan Bayan, nagkakaroon ng pangingimi. Okay. Kagaya nun yung nangyari nga kay Senator Revilla at saka kay Senator Ehersito. Oo. Ito raw po. Ito, example ng napakalaking
corruption anomaly. Ayon sa Federation of Free Farmers, okay? Alalahanin nyo, problema natin ng bigas. Ang nawala raw pong revenue ng government dahil sa undervaluation ng rice imports. Ibig sabihin po niyan, smuggling. Maganda lang pakinggan yung undervaluation of rice imports. Pero smuggling po yan. Ang nawala raw sa kanilang estimate nung isang taon, nasa 7.5 billion pesos. Ang tanong, paano nakakalusot yung undervaluation? Paano nakakalusot sa Bureau of Customs yan? Meron ba talagang consolidator dyan? May hari ng pier ba? O ano ba ang nangyayari dyan? Hindi pa po kasama yung ano dyan, ha? Ang cost daw nila, 24 pesos per kilo lang. Napaka-imposible daw nun. Ang reference price ng customs, nasa 30 pesos per kilo na. Ang deklarasyon nila ng presyo, 24. Di yun pa lang. Huli mo na. May dayaan na. Technical na nila yun. 90% daw po ng imported rice undervalued. At mga kalahati nun, undervalued by more than 20%. Naku po, ang lupit naman nito. Based on, ano daw yan, volume of importation at saka magkano ang nalikom ng ang mga kinita ng revenue ng Bureau of Customs. So, nananawagan daw ang FFF kay bagong Finance Secretary Ralph Recto na tignan yan. Okay. Undervaluation. Pero Bureau of Customs to, pare. Mahirap galawin yan eh. Merong nakapatong dyan eh. May boss dyan eh. Ha? Mabigat, ha? Oo, mabigat eh. Mabigat yun. Mabigat, ha? Ilang pounds yan? Mabigat yan. May nakapatong sa customs eh. Kawawa nga yun si Commissioner Rubio eh. Siya sumasalo lahat ng sisi. Ang bali-balita, totoong may nakapatong dyan. Okay. Paano kaya ito? Paano kaya isosolve to? Bigas po ang problema natin. Mag-i-import pa tayo sa Vietnam. Oo, yun nga yung... Private isa sa- sector. Ang ganda ng ginawa ni Marcos. Government, nag-negotiate. Oo. Bigyan nyo kami ng allocation. Kasi hirap ang sourcing ng bigas ngayon. Buong mundo. 5-year agreement. Oo. Tama yun. May allocation. Up to 5 million metric tons. Ang ini-import natin, nasa 2 to 3 million lang. Ibig sabihin, may allowance pa, may pataan pa. Ngayon, ang gagawin po niyan, ang mag-i-import niyan, hindi naman NFA. Oo. Hindi naman government. Ang mag-i-import niyan, private companies pa din. Oo. Yung pa rin yung mga hoarder, yung mga smuggler, sila pa rin yung, kasi kanya-kanyang lakad na yan eh. Hindi naman i-assign niya ng NFA, ikaw importer ngayon, bilyar, ikaw ngayon. SM, ikaw ngayon. Hindi ganun eh. Hindi Kanya-kanyang lakad na yan. Ibig ko sabihin yung allocation for the Philippines, hindi nag-sub-allocate ang government. Walang government. Private sector lahat ang mag-i-import niyan. Medyo ano yun. Di happy days. Hindi din. Kasi Bakit? ito si Kiko, magaling to eh. Meron siyang ipapapasok na, alam ko nung nag-uusap kami noon, winarningan niya yung mga traditional exporters na if you cannot come up. What do you mean by Kasi, traditional export? yung mga dati na Smugglers. Oo. Ano? Ay, importers pala. Traditional import. Oo, yung mga importers. Na, Traditional, Kasi merong ano eh. There was a time na nagkulang tayo ng buffer stock eh. Oo. Ngayon, nung nakita niya, ang dami palang inisyuhan ng mga importation permits. Kinansel Tapos niya nga hindi. lahat yun. Oo, Hindi yun na nga. nag-import. Oo. Nung Kasi nag-usap kami noon, naibebenta yung permit. Tapos hindi nag-perform. Nagiging Hindi nag-perform. negotiable instrument. ang nangyayari, natatakot siya doon sa magkakaroon ng shortage sa buffer. So, ang ginawa niya, winarningan niya yung mga, if you cannot come up, cancel yung ano nyo. Kinansel niya. Ibibigay sa iba. Na itong iba, willing mag-cooperate para bumaba yung presyo.
Ayun. Kilala ko. So, padadatingin mo yung shipment ng bigas. Oo. Kailangan, obligado ka. Oo. Dali-dali naman itago niyan eh. Alin yung yung shipment? Yung Hindi, ang isang Hindi, sinuggest, hindi, pero ito, yung mga bagong mag-i-import niyan, hindi na yung hindi na yung gagawin. na. Hindi Pipiliin niya na. At saka, ang isang sinuggest dito sa Karambola, sinuggest natin to eh. Merong period na kung kailan mo dapat Oo, may expiry yung Import permit. Number 2, bayaran mo na yung fees and charges done sa importation mo na yan. In other words, hindi ka pwedeng mag-undervalue. Oo. Tirahin mo na kagad. Forced to good ka na. O gayahin natin yung sistema ng SGS na doon pa lang sa source, alam mo na kung ilan ang No, but i-import. how do you prevent the undervaluation? Yun na, Kasi meron. po, nasa batas. Yun ang problema. Yung rice tarification law, nagkaroon ng mga tiers ang bigas. Oo. And therefore, gagawin nila, pupunta na Doon sila mababa. pinakamababa. Oo, para mababa yung babayaran. Hindi nga. Ang Kasalanan rin ng gumawa ng batas yan. Sino Pero- yun? Senado. Pero kapag ka binenta na, mahal na. Ay, syempre. Yun yung ginagawa. Hindi. First class to. Hindi. Kaya Noong nga, nagbabayad ng buwis, last class kami. kaya nga, ang solusyon na naisip nila, tayo rin nagsuggest dito eh. Dito sa Karambola, bayaran mo na kagad. Ang sinasabi mo, mag-import ka ng jasmine, okay, bayaran mo yung jasmine. Ngayon, pag nagparating ka dito ng Some some low other, class patay ka na. Bahala. Bayaran mo na. Binayaran. Oo. Sinabi mo dito sa, Forced to nag-apply good ka. ka, oo. Nag-apply ka. Mag-import ako ng Tama. jasmine rice. Okay, jasmine rice. Eh kung ang in-import mo, yung last year. Ay, bahala ka sa buhay. Hindi, yun ang deklarasyon mo. Pero ang actual na dedeklarasyon, so magbabayad ka, actual na darating dito, first class. Customs yun, enforcement yan. Oo. May enforcement ka na yun. That is an enforcement issue Oo. already. Hindi na yung tungkol sa undervaluation, nagbayad ka eh. Nagbayad ka, ngayon, ang sinasabi mo dito, broken rice, yung pala lumabas They na will hold you to that valuation. Japanese rice Japanese pala. rice pala. Mahal yan. Yari ka. Yari ka sa Alborio rice pala yan. Ang problema naman, hindi naman na tinitingnan yan dun sa... Ganun ba? Dahil dun may tarain per ano eh. enforcement. Per container? Per container. Hindi na tinikta ano ba klaseng bigas yan? Ano. Ayun na baka nakaran doon. Hindi, kaya nga, Syndicated na. yun na sinasabi natin, Organized crime na yan. it becomes an enforcement issue. Ngayon, doon muna ngayon yayariin sila. 9:02 ng umaga, Karambola sa Aliw 23, DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.